The Voyage of Magellan o napaglalakbay ni Magellan. Si Magellan ay isang Portuguese. Noong September 19, 1521, nagpaalam si Magellan sa kanyang pamilya at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Pinamumunuan niya ang 5 mga barko na nagngangalang Victoria, La Trinidad, San Antonio, Santiago at Concepcion. Sila ay nais na magtungo sa Spice Island o kung tawagin ay Moluccas. Subalit, sila ay napadpad sa Panay noong March 17, 1521 nang dahil sa international dateline. Sila ay nagtungo o napunta sa lugar ng Homonhon na siyang pinamumunuan ni Raha Humabon. Si Raha Humabon at ang kanyang asawa na si Hara Humamay ay nagpabinyag at naging mga Kristiyano. Sinulong nila Magellan ang grupo nila Lapu-Lapu. Subalit sila ay meron lamang 47 na mga mandirigma, samantalang si Lapu-Lapu ay mayroong mahigit 1,500 kung kaya't sila ay natalo. Si Magellan ay napaslang ng 10 baha na siyang regalo ng ama ni Lapu-Lapu sa kanya na si Dato Mangal. Hindi nila nakuha ang bangkay ni Magellan sapagkat ang bangkay ng kalaban ay siyang simbolo ng tagumpay. Umuwi ang kaniyang mga kasamahan sa kanila na pinamumunuan ni Juan Sebastian de Elcano at ang kanilang paglalakbay o ang kaniyang paglalakbay ay ang nagpatunay na bilog at malaki ang mundo. Filipino custom. Ang kultura at mga kaugalian sa Pilipinas na may iba't ibang anyo, kasama rito ang pagpahalaga sa pamilya at pakisama sa kapwa. May mga tradisyonal na okasyon tulad ng Pasko, Araw ng Kalayaan at Flores de Mayo na masiglang pinagdiriwang at pinapahalaga din ang mga tulong sa komunidad. Kasama rin sa mga Pilipino ang relihiyon sa araw-araw na buhay na may malalim na pagpahalaga sa mga paniniwalang Kristiyano. Sa mga pagkain na kaugalian na din at masasabi na mas kilala ang lutuang Pinoy, kagaya ng adobo, sinigang, lechon at iba pa. The Tejeros Convention. Noong March 22, 1897, naganap ang pagpupulong ng 2 grupo na manghihimagsik. Ito ay ang grupo na magdiwang na pinamumunuan ni Andres Bonifacio at ang grupo na magdalo na pinamumunuan naman ni Emilio Aguinaldo. Ito ay ginanap sa Casa Hacienda de Tejeros o kung tinatawag na ngayon na General Trias Cavite. Ginanap ang pagpupulong para magnomina na magiging presidente ng Pilipinas. Subalit, bago nagsimula ang pagpupulong o ang botohan, nagtanong muna sa Severino de las Alas kung ano nga bang klase ng gobyerno ang ipapatupad sa Pilipinas, kung ito ba ay republika o ang monarkiya. Tumayo at sumagot si Andres Bonifacio at sinabing republika na siyang sinang-ayunan ng karamihan. Nahalal sa pagkapangulo sina Emilio Aguinaldo, Mariano Trias at si Andres Bonifacio. Magkalipas ang ilang oras, inanunsyo na ni General Altemeo Ricarte ang nanalo sa pagka-presidente at ito'y walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Sumunod sa kanya sa boto ay si Andres Bonifacio at panghuli naman si Mariano Trias. Iminungkahi ni Severino de las Alas na kung pwede na si Andres Bonifacio na lamang ang maging vice-presidente sapagkat siya ang sumusunod sa may pinakamataas na boto. Subalit, ito ay tinanggihan ni Daniel Terona at sinabing marapat lang na gumawa sila ng panibagong botohan para sa pagka-vice-presidente. Magkalipas ang ilang mga oras ay inanunsyo na ni General Altemeo Ricarte ang nanalo sa lahat ng mga posisyon. Si Emilio Aguinaldo sa pagkapangulo, Mariano Trias sa pagka-vice-presidente, Artemio Ricarte sa pagkakapitan general, Emiliano de Dios sa pagka-director of war, si Andres Bonifacio sa pagka-director of interior. Subalit, sinabi ni Daniel Terona na hindi nararapat si Andres Bonifacio na maging director of war sapagkat siya ay walang mataas na pinag-aralan, na naging sanhin ng labis sa pagkagalit ni Andres Bonifacio at binunot ang kanyang baril
at tinutukan si Daniel Tirona na agad namang nagtago at sinabi niyang walang saysay ang naganap na pagpupulong ngayon at umalis palayo sa Casa Hacienda. Noong April 24, 1897, sumulat si Andres Bonifacio kay Emilio Jacinto at sinabing siya ay nadaya sa naganap na pagpupulong at sinabing narinig niya bago nagsimula ang botohan. Narinig niya ang mga taga-Imos na sinabing hindi dapat sila pamunuan ng hindi taga-Cavite at tanging si Emilio Aguinaldo lamang ang pwedeng mamuno sa kanila na siyang taga-Cavite. Constitution of Biak na Bato. Matatagpuan sa bayan ng San Miguel, Bulacan, ang Biak na Bato ay bahagi ng bulubunduking Sierra Madre. Nagmula ang pangalan sa pangyayaring dinadaanan ito ng isang ilog at may mga yungib sa magkabilang panig ng nababato. Sa panahon ng himagsikang 1896, kagad itong nagsilbing pugad ng mga katipunero ng San Miguel at mga nakaratig bayan. Noong Hunyo 1897, nakarating sa Biak na Bato ang hukbo ni General Emilio Aguinaldo na umiiwas mula sa Cavite na magipit ng mga Espanyol. Nagandahan si Aguinaldo sa silbing pang-militar ng Puok at ipinasyang ilipat dito ang kanyang himpilan. Noong November 1, itinatag niya ang isang pampahalagang tinatawag ngayong Republikang Biak na Bato. Batay sa isang konstitusyong binalangkas ni Isabelo Artaco at Felix Ferrer, nakasaad sa saligang batas ang patuloy na pagpalaya sa Pilipinas mula sa mga mananakop. Hindi napasok ng hukbong Espanyol ang Biak na Bato. Gayunman, noong Disyembre, isang kasunduan tungo sa pagtigil ng paglalaban ang nisulong sa pamamagitan ni Pedro Paterno. Pinirmahan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera ang kasunduan noong Disyembre 20, pinagtibay ng kapulugang revolusyonaryo sa Biak na Bato ang papeles na tinatawag ngayong Kasunduang Biak na Bato. Itinakda dito ang pagbayad ng pamahalaang Espanyol ng halaga ang 8,000 peso kapalit ng voluntaryong pagpatapon kina Aguinaldo sa Hong Kong at pagsuko ng revolusyon. Binayaran ito sa tatlong bahagi, 400,000 para kay Aguinaldo. Matapos nito, umalis na sa Biak na Bato patungo Hong Kong. Nang mabunyag ang katipunan, marami sa kasapi nito ang inaresto, ang matatakas ay nagtipon sa Balintawak, isang nayon sa Caloocan. Ipinatawag ni Bonifacio ang mga pinuno ng katipunan noong ika-23 ng August 1876. Sa kanilang pagtutipon ay sabay-sabay nilang pinunit ang sedula at isinigaw ang katagang mabuhay ang Pilipinas. Ang ginawang ito ng mahigit 500 katipunero ay tinawag sa kasaysayan na sigaw sa Pugad Lawig. 8 lalawigan ang nanguna sa pag-alsa. Ito ang Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Manila at Tarlac. Ito ang sumisimbolo sa 8 sinag ng araw na matatagpuan sa watawat ng Pilipinas. Nahati sa 2 pangkat ang katipunan. Habang nakikipaglaban sa mga Espanyol, ang pasyon na magdalo ay pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo na kampi ni Emilio Aguinaldo. Habang ang paksyon na magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Chavez na panig naman kay Andres Bonifacio. Namayagpag ang karera ng pakikipaglaban ni Emilio Aguinaldo sa kanyang pamumuno sa mga katipunero sa Cavite at tagumpay ang lahat ng kanilang mga laban. Ang tagumpay na natamo ni Emilio Aguinaldo ang nagpaningning ng kanyang pangalan. Kaya simula noon ay tinawag siyang General Millong mula sa pagiging Kapitan Millong. Masasabi natin na napakahalagang papel sa kasaysayan ang ginampanan sa nangyari ang sigaw sa Pugad Lawig. Ipinakita lamang ng Pilipino ang lubos na katapangan at hanggang pagmamahal sa bayan. Ipinakita ng ating mga bayani na karapat-dapat na
baglisan ang buhay ng ating inang bayan sa Pilipinas. Antonio Pigafetta was born on 1491 at Vicenza, Republic of Venice, or known now as Italy. He was a Venetian scholar and explorer. He was born into a wealthy family and studied navigation among other things. He served on board the galleys of the Knights of Rhodes and accompanied the Papal Nuncio, Monsignor Chiripagate to Spain. Later, he joined the Portuguese captain Ferdinand Magellan and his Spanish crew on their trip to the Molucco Islands. During the expedition, he served as Magellan's assistant and kept an accurate journal which later assisted him in translating the Cebuano language. While in the Philippines, Magellan was killed and Pigafetta was injured. Nevertheless, he recovered and was among only 18 of Magellan's original crew who, having completed the first circumnavigation of the world, returned to Spain and boarded another vessel, the Victoria, on 1522. Most importantly, Pigafetta wrote an account about the journal of Magellan's voyage, and this became the key source for information about Magellan's famous journey. When Ferdinand Magellan and his European crew sailed from Sanlúcar de Barrameda for an expedition to search for spices, these explorers landed on the Philippines after their voyage from other proximate areas. On March 28, 1521, while at the sea, they saw a bonfire on an island called Mazawa, where they anchored. On March 31, 1521, an Easter Sunday, Magellan ordered a Mass to be celebrated, which was officiated by Father Pedro Valderrama and the Andalusian Champlain of Fleet, the only priest then. Conducted near the shores of the island, the Holy First Mass marked the birth of Roman Catholicism in the Philippines. Colombo and Sai were the first natives of the archipelago, which was not yet named Philippines, under the expedition of Ruy Lopez de Villalobos in 1543, to attend the Mass among other native inhabitants. In the afternoon of the same day, Magellan instructed his comrades to plant a large wooden cross on the top of the hill overlooking the sea. Pigafetta's journal has included a detailed description of the people, places, and situations that they encountered throughout their journey. It was stated that on March 16, 1521, Magellan and his team arrived in what they called Islands of Landrone and first reached the island of Zamal. On the following day, they decided to land on another island that is uninhabited and where they nearly stayed for 80 days and had received gifts, resources from the native people. On March 25, they left the island of Hamono and shifted their course toward the west-southwest between the four islands, Sinalo, Hunanghan, Ibuson, and Abarian. On March 28, they anchored the ship in the island where they saw a light or bonfire. They remained for 7 days on Mazawa Island, which Pigafetta completely took into account in his journal. On March 31, Sunday, Magellan landed with his men to attend the first Mass celebrated in the country after a cross was venerated. It was on the same day that Magellan had asked the king of Mazawa and the king of Butuan about the ports that had abundant supply of resources, which led to Magellan to decide to go to Zubo. On April 4, they left Mazawa bound for Cebu, and they were guided by the king of Mazawa in the route for their travel. Their travel led them to pass by the islands of Ceylon, Bohol, Canighan, Baybay, and Gatihan. Finally, on Sunday, April 7, they entered the harbor of
of Zubu or Cebu, which it had taken them 3 days to negotiate the journey of Mazawan northwards to the Camotes Islands and southwards to Cebu. The controversy of the site of the first Eastern Sunday Mass in the Philippines began when historians shifted from the traditionally recognized site of Butuan in Agusan del Norte to Limasawa Island in Leyte. Those in favor of Limasawa are supported by evidence from Albus' logbook, from the account of Pigafetta in which they summarize the evidences. Magellan's expedition entered Philippine waters south of the island of Samar and dropped anchor at Homonhon, where they stayed a week. Then they sailed westward towards Leyte and the southwards parallel to the eastern coast of the island and that of the adjoining island of Panaon. Rounding the southern tip of the latter, they anchored off the eastern shore of the small island called Mazawa. They stayed a week, during which Easter Sunday, and they celebrated Mass and planted a cross on the summit of the highest hill. The island of Mazawa lies at a latitude of 9 2/3 degrees north its position, south of Leyte, and its latitude correspond the position and latitude of the island of Limasawa, whose southern tip lies of 9 degrees and 54 minutes north. In addition, from Mazawa, the expedition sailed northwestwards parallel to the eastern coast of Limasawa Island. Then they sailed westward to the Camotes Group and from there southwestwards to Cebu. At no point in the itinerary did the Magellan expedition go to Butuan, although the survivors of the expedition did go.